Ayan, inamin na rin ni Alan Peter Cayetano na talagang may problema sa 6.7 billion na flood control project niya dyan sa Taguig. So parang kinumpirma na niya na tama yun, sinabi ni Ping Lacson na he has a lot of explaining to do. At dapat talaga kasuhan siya ng kasong plunder. At least kung may file ni Ping Lacson itong kaso, mabibigyan na ng pagkakataon si Alan Peter Cayetano para sagutin yung anuman mga issues. Although ngayon, dinidenay niya na hindi daw itong ghost projects, although sinasabi ni Ping na technically, ghost flood control projects ito dahil nga na-overlap yung mga area. Kumaga, okay, nagawa nga yung project mo pero 2 beses, 3 beses mo naman ito pinondohan. So, ganun pa rin. Technically, ghost project pa rin yun kasi yung first project na-implement pero pinondohan pa rin ng second year at itong sa second year project hindi na ginawa kasi tapos na yung project eh. Kumbaga, limpyo na yung kung ano man budget ng project, kung 100 million, kung 300 million, kung 200 million, o kung 500 million, limpyo na yan. Limpyo na yan sa kwan na. Sabi ni Ping, diretso sa kawa. So ito na this is the word of Alan Peter Cayetano versus Ping Lacson's word. And mas maniwala ako kay Ping kasi si Ping proven na siya na yung sa kaso ni napakulong na niya ng 3 senador. Si former senator Bong Revilla, Jinggoy Estrada at itong si Marcoleta na lahat ay naging kaaway niya. Although hindi siya nag-expose yung 75 million dahil kay Marcoleta, dahil si Marcoleta mismo ang nag-expose sa 75 million na campaign contribution sa kanya nila Mike Defensor, pero naging kaaway naman siya ni Ping. So at in-expose rin ni Ping yung 1.5 billion. Hindi pa nga nakasuhan si Marcoleta ukol doon. 1.5 billion na di umano'y nag-extort siya dyan kay former Public Works Secretary Manny Bonoan. Yan, So, kumbaga, sa kay Ping, 3 down na. 3 against 1. 3 down na. Dito kay Alan, susunod na siguro ito kasi pag gawan ka talaga ng research ni Ping Lacson, swak na swak talaga. Ang tinatawag dyan, opposition research, OPPO research. Ang galing-galing ni Ping Lacson dyan. Nakita ko na yan. Mag-OPPO research noon nung naging kliyente ko siya. Si Senator Ping Lacson. Naging kliyente siya. Pati yung anak niya sa public relations business ni Vlogcaster na ang tawag ay Dean and King's Communication. Okay? So, ngayon, Alan Peter Cayetano is in big trouble dahil siya naman, Ping is on to him. Siya naman ang nasa crosshair. Siya naman ang nasa target na atake na research ni Ping Lacson. Kaya ngayon, eto, halata, hindi niya alam kung paano i-explain. Sabi niya, wala naman tayo kinalaman bilang mga kongresista o senador, hindi tayo dapat nakikialam sa pork barrel project natin. Pero sabi niya dito, medyo nakialam ako kasi sabi niya, anyway, dumadaan naman ako dyan, ganun. Maniwala ka ba doon? Sabi ni Ping, siya nga ito magaling maghingi ng mag-demand ng 25% tong PATS. So talaga ma-involvement talaga siya sa mga project na yun. At ngayon, sinisisi na niya itong sila Diskaya couple. Alam mo na siguro ang record nito 2016 pa na may project na ito sa mga Duterte at siguro noon pa lang may balita na kayo yung katiwalian nitong Diskaya couple na ito. Ba't kinuha mo pa para sa mga project mo? Unless believe ka sa expertise ng mga Diskaya para kumita. Kagaya rin ni Saldico at saka ni former Speaker Romualdez. Alam nila ang galing ng mga Diskaya, mag-magic ng mga project, kaya kinuha rin sila sa mga Diskaya. In fact, si Romualdez nadali sa bayad ni Diskaya kasi si Romualdez palibasa bilyon-bilyon ang natatanggap kay Diskaya. Nagkamali sila. Sa 2 billion na tongpats ni Romualdez, inutusan niya si Curly Diskaya bumili ang bahay ng apo ni former President Magsaysay.
At ito naman na apo ni former President Magsaysay, natakot baka maipit siya sa plunder, nag-testify, nagbigay ng mga dokumento sa Senado kay Ping Lacson. Kaya yun, nadali si Kerry Diskaya at nadali si Romualdez. Ha? So, kumbaga, kaya itong mga politiko, knowing the notoriety, knowing na kahit talagang balita-balita na magaling magnakaw, mag-magic sa mga project, natapang itong mga Diskaya magnakaw, mag-magic ng project, precisely kinukuha nila ito. Kinuha ito ni Romualdez, kinuha ito ni Saldico, at kinuha rin ito ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang ngayon, nilalaglag na sila ni Alan Peter Cayetano. Kaya kung ako sa'yo, Curly, at asawa mo, mag-turn state witness na kayo at ibulgar nyo ang mga katiwalian nitong si Alan Peter Cayetano. Baka mabawasan pa yung sentensya nyo. Mga bata pa kayo, sayang rin. Yung mga kawawa rin yung mga anak nyo, mga bata rin. Maawa naman kayo sa mga anak nyo, mag-testify na kayo. In favor of the government, laban dito kay Alan Peter Cayetano, kay Pia Cayetano, at iba pa mga senador na nilaglag na kayo. Tingnan mo, si Alan, nilaglag na kayo. Kayo daw may problema. Inamin niya na may problema mga project ko. Pero ngayon, sa online selling niya, siya ang hero. Siya daw nag-report kaya bakit hindi mo kinasuhan? Lawyer ka. Bakit hindi mo kinasuhan si Diskaya? Kung may problema sa project, bakit hindi ka nag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman? Bakit hindi mo ni-report noon sa National Bureau of Investigation nung wala pa si Matibag doon, dati sa inyo naman yung mga ahensya, DOJ, Ombudsman, ba't hindi ka gumawa ng report nung time ni Duterte? Bakit ngayon lang na nabisto ka na ni Ping Lacson? Yun, siya pa raw ang nag-report ditong katiwalian, sabi ni Alan Peter Cayetano. So panoorin natin itong another online selling ni Alan Peter Cayetano. Bibili ba tayo sa mga binebenta niyang mga kasunungalingan? So, maaring iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador. So, yun pa, nilaglag pa niya ang DPWH. Ngayon, hindi na project niya. Pero kanya ang pondo. Pero DPWH na daw ang bahala dyan, national government. Sino bang head ng national government? Di si President Bongbong Marcos, parang gusto pa niya sabihin, si President Bongbong Marcos ang kumita sa project niya. So, maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang konspirasyon nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. Kanina sabi niya, hindi na check dapat, hindi walang kinalaman dapat mga senator at kongresista sa Port Barrel. Ngayon, may chinecheck daw niya. So tama yung sinabi ni Ping na chinecheck mo dahil humingi ka ng 25%. Ganun ba yun? And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. Nahilig talaga mandamay. Dinamay pa si Vico, dinamay pa si Magalong. Si Magalong nga, may project ang mga Diskaya doon sa lugar niya. May katiwalian din May tennis court ba yun? So mahilig talaga mandamay itong si Alan Peter Cayetano. Naghahanap talaga ng karamay. Di bale na kung kinuha nila, problema nila yun. Ang problema yung bakit mo kinuha yung mga as contractor, yung mga Diskaya. Alam mo, notorious na yan from 2016 pa. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko dapat investigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations,
wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top. Oh, yun. Siya ng hero. Ha? Siya ng hero. Wala daw ghost. Pero yung may problema, ni-report na nila yun. So, I still believe kay mas credible si Ping Lacson na meron nga talagang ghost project. Mas naniwala na ako na tama si Ping Lacson in exposing yung ghost project mismo na yung nag-overlap yung mga project at double budgeting. Double 2 times, 3 times nilalagyan ng budget kahit tapos na yung project. Na I still believe Ping sounds more credible than you, Alan Peter. Preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. At yung sinasabi niya, siya pa raw ang nagpa-imbestiga. Kung nagpa-imbestiga ka, sana by now may finding na at sana may ipapakita mo na yun. Eto, kainin mo ito, Ping Lacson. Ito ang finding ng DPWH. Wala. Sabit na sabit ka dyan. The fact lang na kinuha mo si mga Diskaya, you're really in trouble. Kasi lahat ng mga project, 90% ng mga project ng Diskaya, either may katiwalian, hindi tinapos, na wala na lang yung pera, or ghost projects.